ito po, attorney. Punta tayo rito. Yan. So, ninong mo yan, ninong mo. Ninong po yan. Ayan. Pag-usapan po natin yung ICC, no? Ano pong opinion nyo dyan? Kasi alam ko po na matagal na kayo nakapagbigay ng nasabi nyo na po yung interim release, hindi yan before pa yung interim release. Bisitahin mo yung YouTube vlog ko way back in March 2025. I gave my opinion already regarding the request of the legal team of former President Rodrigo Duterte for an interim release. When you say interim release, temporary liberty yan, parang piyansa. So during that time of March 2025, I said na ang chance is very remote on the part of Duterte to secure the interim release. Why? Because he is a threat, no, not only to the witnesses against him, but threat siya sa bansa, sa Pilipinas. And at the same time, yung mga grounds para siya ay palabasin temporarily ay hindi niya namimit, no, sapagkat isa sa pinaka grounds na ginamit nila ay yung kanyang health. Hindi na daw siya fit to stand the trial, no, but kung titingnan mo naman ang sitwasyon niya, according to the statement of his former wife nung bumisita dyan sa Netherlands 2 or 3 weeks ago, ang sabi, the president was very jolly and he is in good health condition. At nung sinasabi niya sa reporter, katabi si Harry Roque, nakasimangot si Roque kasi contrary to their statement na butot balat si Duterte. So alam mo, nagsisinungaling to mga sumasamba kay mga supporters. Supporters. Yeah, so mahirap. Actually, very remote yung possibility dahil lahat ng elements, lahat ng grounds for the issuance of the interim release, si Duterte hindi niya na-meet lahat yung condition. So, yan, aabutan na yan ng trial, no? At definitely, schedule na dyan. Ang susunod na legal step dyan is to schedule the confirmation of charges. Na kung saan babasahan siya ng mga charges at parang arraignment yan dito sa Pilipinas pagkatapos ng trial. So, trial niya, nabuti niya ng 5 years to 10 years. Sa tingin mo, ano na ang kalagayan mo nun? Baka DJ sana ka na sa WFM. Sana umaba pa buhay niya. Oo. Ito, lahat naman tayo, gusto natin, panalangin natin na umaba ang buhay niya para ma-realize niya yung pagkakamali niya at pagdusahan niya yung kanyang mga kasalanan sa loob ng Netherlands. Sana humaba, sana lumusog, tumaba, no? Ganahan kumain at nang lumakas. Hindi katulad ng kanyang mga supporters na sinasabi butot balat, para bang pinagdadasal, mamatay ka na eh. Mismo si Bato eh. Baka mamaya magkatotoo nga ngawa sila pag nagkatotoo. Wala daw tsinelas eh. Wala nga tsinelas lang, pinoblema pa para mag-i-apply ka ng interim release, walang tsinelas. Hindi, pero attorney, yung konsepto na lagi nilang sinasabi, yung kinidnap daw si ano, kasi ngayon lang kita matatanong eh. Anong tingin niyo po ron? Sabi kasi kinidnap eh. There was no kidnapping. So, paano ka nakakita ng kidnapping na dinadalaw, no, ng mga kamag-anak sa loob ng preso? Kidnapping ba yon? So, may kinikibang gano'n na nakapula aircon, no? Maganda ang tinutuluyan at pinadadalaw ang asawa regularly. Tapos, ang kidnapping, ibig sabihin ng kidnapping, inabdak ka, walang consent, no, walang warrant of arrest. But in this case, there was a warrant of arrest issued by International Criminal Court. And there was a cooperation with the host country, tayo, with the International Criminal Court before he was brought to the International Court dyan sa Netherlands. So how
come that they were telling the people na he was kidnapped. Pag kinidnap, walang warrant, hindi dumaan sa legal process. Ito may pinagdaan ng legal process. There was a complaint, no? There was an investigation for so many years, and then there was a warrant of arrest issued by the International Criminal Court, and there was coordination with the international police. Everything went through the legal process, and definitely that is not kidnapping. Ang kidnapping is illegal. Walang dinaan ng legal process. So, hindi ko alam kung ba't salita na salita si Vice President Sara ng kidnapping. Siguro kailangan mag-review siya muna ng kanyang abogado pa naman po siya. Kidnapping do sa revised penal code para malaman niya kung talagang may kidnapping o wala. Kasi yung essential elements of kidnapping wala naman eh. Opo. Diba? Opo. Tsaka nung binitbit si Digong, may kasama siya abogado eh. Yes, so binasahan siya ng Miranda rights eh. All the constitutional rights of the accused were provided to Duterte. So how can you say now that there was kidnapping? Ang kinikidnap, hindi binabasahan ng Miranda rights. Hindi binabasahan ng constitutional rights. Saan ka nakakita ng kidnapper na sinasabi sa kinikidnap? You know, you have the right to remain silent. Everything that you will say will be used against you. Merong ba nakitang kidnapper na ganon? Binabasahan ng Miranda rights? You have the right to remain silent. O, di ba? Opo. This is your warrant of arrest. Walang kidnapper na ganon. Kaya nagtataka ako dito sa mga kasamahan ng dating presidente na kinidnap. Sana bago magsalita, magbasa at nang maintindihan, no? Kung ano ang ibig sabihin ng kidnap. Yung kaibigan niyo pong attorney Empoy, ang sigaw nun, kidnap din. Ay, yung kaibigan ko, ewan ko, hindi yata nagbabasa yun. Pero hindi. Ano po naman masasabi niyo kasi may mga taong sumisigaw, ganun din na yung sinasabi nila na yung ICC daw ay bulok. Anong masasabi niyo po? Ba't bulok? Ang ICC is actually the defender ng mga inagrabyado ang kanilang karapatang pantao, yung mga naging biktima ng crimes against humanity. So, hindi siya bulok. Tagapatanggol yan ng mga biktima ng international crimes such as crimes against humanity. Oo nga po. Para tawagin yung isang korte na siguro nagsasabi nun yung mga naagrabyado talaga ng ICC dahil sila ay nahuli, nabuking sila, sasabihin na talaga nila na bulok yung ICC. But for the majority of the people, definitely, the ICC is almost like an angel to the victims. Justice po, no? Justice yan eh. Attorney, bago tayo mag-proceed dun sa susunod na topic about pertaining pa rin dito sa ICC. Kasi lagi paano ko po kung i-appeal nila lagi yan? Yung sabihin nila na unfit para sa trial. Siyempre, i-move po or i-postpone, di ba? Tapos magkakaroon ulit. Hanggang ilang beses nila pwedeng gawin po yun? Ang alam ko, wala nang appeal yan. He needs to appear in ano na po. Pwede mo i-appeal siguro, pero very remote siyang i-reverse ng kanilang judges yung kanilang sariling desisyon.